On this episode, we are talking about running for office What are the qualities that we are personally looking for? and our thoughts on celebs, influencers, Nepo babies, and dynasties. China, ganon, charis. So, ihanda ng mga COC at sabay-sabay tayong tumakbo lahat. Go! Fun run. True. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up session na. Join na lo ng Chumikla Boom. At makipagbeklaan dito at chiwara sa Bexters. Dexters, the Mel. And Jonah Show. Yes. Hello. Diba? Hello sa Nagkapaan inyo. pa po kami bago namin ito Oo, nairap. true. Ano na kayo mga bakla? Kaya pa ba? Sharing. Kaya niyo pa ba yung atake ng COC? Charis. Happy New Year bago ang lahat kahit na it's October. Yan. Actually, yung last Dear Bex episode natin was October na pala siya pero hindi natin masyado na na emphasize on the episode. Happy October mga bakla. Ano na kayo? Happy October! It's the first week and it means malapit na rin pong magpasko. Kaya itodo niyo na po ang pagkayod para hindi tuyo ang handa ngayong darating na Pasko. Pero buti na lang Akis kahit naambunan kahit papaano na na-cover yung ilang buwan kong balak magpahinga dahil na-award tayo ng bonggang-bongga. Ayan, Happy New Year at Happy Wednesday! Yes, happy Wednesday mga Bex. At syempre, happy Wednesday most of all sa ating mga fanatics. Correct. Akala mo may love team era. Hindi, yung mga yung mga sumusubaybay talaga sa amin from the very beginning hanggang ngayon. Kahit na di ko alam kung ano nakukuha niyo sa amin, pero thankful kami dahil lagi kayo nag-tune in sa amin. So, thank True, you very true. much. True, Siyempre, all unahin over na the natin si world. Yes, unahin na po natin dyan si M sa UAE kasi lagi siyang may concern pag hindi siya nababate. Ayan, Oo, dahil dyan. Hello. award. Charing. Hello kay sa Yambao family na nasa Oman. And syempre sa friendship natin na si Sam na lagi nagko-comment sa lahat na lang ng platform. True. Iwas daw tayo masemento, ganyan. And syempre happy birthday po sa aming loyal listener na si Levi. Ayan, recently Correct. nag-birthday siya. Happy birthday, be. Actually, Tsaka kay madami tayong, lalo na ako, madami akong kilala na nag-birthday nung September na hindi natin na, kasi mga Bex, pag nagre-record kami, hindi namin masyado inaalala kung anong date i-ere yung episode namin. So, parang nakakalimutan din namin. Maraming nag-birthday nung September na nakalimutan namin i-greet. Like, ako personally, my mother and my sister nag-birthday sila nung September. Si Levi, si Sinach pa ba? Si Ikaw, 'di ba? Nag-birthday oo, ka ng ng September. September. Mm-mm. Si Kevin, si Kat Nunag, ayan yung mga alam ko September. Siyempre yung BFF ko, si Beyonce. Happy birthday, sis. Wow, baka BFF. Yes, and Ayan, happy syempre birthday happy sa inyo. birthday kay sa co-producer ko before kay Gino. September 14 na ata siya. Basta September baby din siya. Ito po yung Mm-mm. kasama ko before sa mga ganap ko sa portfolio, mga days ng kaartehan ko sa buhay. Art life, Oo, ganon. tara. Ito ang Yan. mga September babies na mga nabuo ng buwan ng Disyembre dahil na naman Oo. kalamigan at talaga namang madaming Oo. nabubuo ng mga panahon na yan. Correct. So, Mga kumarat ng todo. Ayan. true. Happy birthday. And syempre ngayong October din, happy birthday kung mag-birthday kayo. Si Rogue and si Gusto ko yung Paul. option ko magbo-birthday. Si Princess. Yan, happy birthday, guys. And I mean, if they're gonna celebrate it this October, happy birthday, kanya. And magkikita pa Oo. kami ni Paul sa hindi namin in-expect na um mag-overlap yung
vacation namin this October. So, sabi ko sa kanya, magpakara siya sa birthday niya sa Bora. And go naman siya. So, kita-kits na lang tayo there. Love it. Sana makasunod ako, no? Oo nga, Sa Bex. panaginip. Ilaban. Charis. Ayan. Ilaban. Ayan. Happy birthday sa mga Libra ngayong October, mga True. celebrants ng October. And syempre, hello din kay Rio Jean sa Australia. Ayan, isa pa yun sa mga nakikinig sa Hello. atin lagi. Kay Renz na todo-todo na po ang pagpapapayat dahil po siya calorie Correct. deficit. Tinanong ko siya, sabi ko, nagfa-fasting ka ba, B? Sabi niya, wait ate, calorie deficit it is. Sabi ko, okay, laban mo yan. Oo. And then, sino pa Taray. ba Ako yung kasi mga ano baka ko may... iron deficit. Charing anemic pala. B plus 12. Charing. Dere. Sino pa ba nakikinig sa atin? Nakalimutan, wala na sa Sorry. isip ko. Basta, Si Sheila. ayun, Si Je. ayan, si Sheila sa USA. Tsaka si Pau, yan, sorry kay Pau. Yes, Lagi yan Pao. nakikinig sa atin. True. Nag-comment siya last episode natin eh. Ay, ano ang message na? Basta yun. Hello. Pwede ko namang buksan. Pero ang latest na parang nag-comment po siya kasi ang topic po namin last time was about diet fads. Diet. So, Oo, oo. true. So, isa po sa mga nag-comment or nabati namin si Pau kasi nga recently lagi siyang nagwo-workout, nakikita ko sa mga post niya. So, nag-comment po siya. Kasi 'di ba last time hiningi natin yung kanyang opinion kung ano ba ang say niya sa diet fads or sa mga ginagawa niya, advice, gano'n, 'di ba? Correct. Hinahanap ko nga nasa na ba yun? Alam ko Eto, sa hinahanap Spotify siya. ko. Sa Spotify siya nag-comment. Sa Spotify na Spotify. posting. Oo, yeah, I think Spotify, sure. na-spot Tuloy. talaga ako dito, B. Teka. On the spot looking for the comment. Ganyan. And syempre sa to the other viewers and listeners from the other parts of the world, hello sa inyo. Happy Wednesday or kung anong araw man kayo nakikinig. Yan. Sana okay kayo. Yan. Well, I'm trying to Di ko Ayan, na kaya mahanap. pa. Pero nag-comment siya sa sa Facebook siya nag-comment. Isa sa mga post mo sa Facebook nag-comment siya. Nung pinost mo yung episode na yon, dun siya nag-comment ang alam ko sa pagkakatanda ko. Kaya lang di ko na makita kung saan ba Ayan, dito. nahanap ko na nasa Spotify niya. Sabi niya, Oh, thank you for the shoutout mga ating kuya about my lifestyle. I think it's all in the mind talaga. Mindset and creating a healthy lifestyle is fun. Misconception din ng iba na pag nag-weightlift, we will become bigger. But it's totally the other way around. Weightlifting burns fat more than doing a cardio. And I always think na it's better na mahirapan sa workout than mahirapan sa hospital when we get older. Tama naman. oo, Yan. tama naman yung mga ganun. At saka, it's really a choice to change the lifestyle. And once you choose that lifestyle, it really requires discipline. Siyempre, kailangan consistent para maging Aha. effective. Kasi kung walang consistency, hindi po talaga magiging effective. So, Aha. kanya-kanya naman yung timeline and phase kung paano natin babaguhin o kung paano natin i-shift ang ating buhay to a healthy lifestyle. So Correct. chill lang tayo 'no, 'wag tayo masyadong magpa-pressure, kalma lang tayo. Alam naman natin ang tama at mali. So lang, push lang sa sarili once na ready na talaga. Hmm. True. And on that note, tayo na agad mag-proceed sa ating baklita. Baklita, ang mga balitang bakla. Bakla. Ayan. So ano nga ba ang mga Ayan. nagbabagang baklita this episode? Siyempre, alam naman natin na itong first week na October, nagsimula na ang filing ng candidacy ng for the upcoming elections. Pero, hindi yan ang ating ibabaklita dahil yan ang ating magiging main topic for this episode. Kaya naman, ano ba ang item number 1 natin sa ating baklita, Bex? Siyempre unang-una na po diyaan ang tycoon, charot. Ang ang tawag nito si Mark Mogul. Tsare. Zuckerberg. Yeah, mogul. Si
Mark Zuckerberg, sa mga hindi po nakakakilala, siya po ang founder ng Facebook na ngayon ay Meta na po. Meta. Meta, ibig sabihin lahat connected na, like yung IG, yung Threads na ginawa niya, gumawa siya ng Yeah. ng competitor ng X. So, sa kanya din 'yan. And then kasama din po sa Meta ang LinkedIn. So, magkakapatid po na po 'yan pati WhatsApp. So, siya po ay tawag nito na-acknowledge, tama ba yung term ko? Or basta, isa na po siya ngayon sa second richest man in the world. Kasi po, ang net worth niya po niya ay umabot sa 200 billion. Dollars. Yan. Mhm. So, sobrang yaman na po ni Sir. Well, deserve naman niya kasi without naman dito sa kanyang discovery, I don't think magbo-boom yung natin, communication online. Though meron Ah, naman marami naman na iba, like anong thoughts Yahoo, mo on Yahoo. Anong thoughts mo on billionaires in general? In general? Oo, parang Uh, ako kasi parang I have this thinking na maybe a billion or two, okay lang for someone to have. Pero kasi sa dami ng naghihirap sa mundo, I mean, gets naman na you worked for it, you earned that, parang give ko naman yan. But I think lang they're doing a lot more for the other people who needs it. Kasi parang ang daling i-solve. Alam mo yun, di ba? Ang laki ng pera mo. Parang it could be so easy for you to solve a lot of other problems ng mundo rather than you keeping it all for yourself. Parang yun lang yung ko. That's like my opinion on being on billionaires in general. mm. Well, hindi natin alam baka naman may mga charity ganap to si Sir. Tsaka meron namang mga free online classes yung Meta on how to help users to be a profitable content creator. Marami pong courses, hindi lang nache-check ng iba. Kaya kung iche-check niyo po 'yon, take that as an opportunity para mag-earn Mhm. kayo ng pera din. Kasi sobrang bilis din po talaga ng, tawag nito, ng flow ng money when it comes to social media. Hindi po Mhm. natin siya puwedeng, i-discredit because it's really powerful. There's billion users for it. Kaya naman, isa siya sa mga platform na pwede kang kumita. True. If you have the right content para mag-engage yung followers mo. So, True. ayun, yun lang. Ako siguro ang take ko dun pinaghirapan naman nila. Siguro, sa sobrang daming pera, I think kung akin yun, I will really, allot some for charity or some 'Di to ba? foundation. Like rather Gano'n. than Hindi ko lang sure kay Mark, pero I don't want to judge. Baka naman meron, di lang niya, dine-disclose. pero even if parang for you to have that kind of amount na alam mo yun, 200 billion, that's a lot. Na like a billion or two or maybe 10 billion, maybe you could keep to yourself. Pero alam mo yun, maybe more than yung mga people na nakaka-access with social media, maybe focus dun sa people na, yung, alam mo yun talaga as in walang-wala, like countries in Africa or yung not even considered a third world, yung parang lower than that pa. Kasi there are countries existing right now na nasa ganong level. I hope na lang, kasi hindi lang naman si Mark Zuckerberg yung yung multi-billionaire, 'di ba? Parang ang dami nila. So Elon, charot, 'di ba parang nga, yung pera niya pang space. they could work together to solve a lot of other world problems. Yun lang naman. Yan. Yeah. Of course, siyempre mga Bex 'no, another booming na balita, ito recently lang ito. Si Ating Olivia Rodrigo, Mhm. kaka-concert lang with 55,000 attendees. And Yeah. siyempre, ito ay para sa charity, 'di ba? Kaya niya ginawa Yeah, itong oo. concert na 'to. Kaya ang ticket price niya ay ata ay nasa 1,500 Yeah, ba? Tama ba 'yon? 1.5 for 1.5 1.5 yung ticket for all the seats. Parang same price lang for all the seats. Kung nasa harap ka man or nasa likod. But the thing is, you wouldn't know um yung seat number mo pagka purchase mo ng tickets. Parang days after pa nila nalaman. And
doon nagka-issue kasi nung nagki-claim na ng tickets yung iba, when they were trying to claim their tickets, may mga naka get sila ng ticket online pero upon claiming it, parang refunded yung tickets nila. So, essentially, wala silang nakuha, mga ganyan. And then, also another issue is yung mga, there are some celebrities na nasa VIP. Parang napakasakto naman na kayo talaga yung nandyan sa harap in that parang draw lot scenario. Pero kasi, I think you have to consider na dito sa Pinas, sobrang uso nung comp tickets, yung complimentary na in any concert, charity or not, meron talagang mga reserved seats for VIPs. Kaya lang the thing lang is with ang ano kasi ngayon ang pinag-iinitan ng mga tao is si Andrea Brillantes because parang 'di ba nga ganun yung situation tapos parang may nag-tweet na pustahan tayo on the day of the concert. She'll be there VIP center front row and that's what happened. And parang she said pa na, please don't bring me into this kasi wala akong kinalaman dyan, mga ganyan-ganyan si MM eh. Before pa nung concert. Tapos come concert day, nandun niya siya. Pero sinabi naman niya na she lined up early, mga ganyan kaneme. Madami pang claims. Pero yun lang yung issue with her. Ako lang, Yes, sis. Ano na 'to, wala akong pake kasi toxic talaga mga Pinoy, eh, kahit anong gawin mo. Parang, lahat ng mangyayari meron silang negative na ano, meron silang negative na sasabihin about it. So, wala yeah. tayong magagawa, celebrity siya, eh. Talagang marami talaga siyang privileges, marami siyang connection sa loob. So, it's really possible na yung mga artista na 'to, mapupunta talaga dun sa magandang seat kaysa sa'yo. Kasi sino ka ba, 'di ba, para mag-demand? Pero nagkaroon lang din ng comparison kasi there are other celebrities like Charlene San Pedro and sa Sinayana Guerrero na Marian, and si Marian Marian, Rivera. nandun sila sa taas, upper box area. So as in, alam mong fair silang lumaban. Yun lang yung inaano eh. Yun lang yung Hmm, pinaka point of contention ng iba na not because you're a celebrity, you have the privilege. Alam mo yun, you have the right na to be there on the center front row. gets Pero I naman, guess pero gets naman, pero wala na kayong magagawa, eh, andiyan na 'yan, 'di ba? another thing na binabato nila kay Andrea is like parang she's laging nakikiuso lang. Kung ano yung uso nandun siya. Parang walang Oo, sariling personality si girl na lahat na lang girl fanay ka. Pero what if panay talaga siya? Wala na ito magagawa dyan. oo. And then marami ring, lumalabas na issue na marami daw nabibwisit sa mga taga-Amex na employees. Amex po, Mm. ibig sabihin po ng Amex is American Express. Express. Mm-mm. Ngayon, meron po kasi silang ano dito, office, ang American Office. Express, may mga employees sila. So, BPO company ito, ano? So, syempre, dahil ang American Express po ang main sponsor ng concert ni Olivia Rodrigo, namigay sila ng ticket na libre sa lahat ng employees. So, Mm-mm. syempre, wag na po kayong magalit kasi sila yung gumasta sa concert eh. Tsaka Oo, magkano lang true. naman binayaran ninyo. True. So, ayun, nakakaloka lang kayo kasi parang naging pati ba naman yung magiging issue pa eh, kung wala naman yung sponsorship ng American Express, nandito ba yan? Kaloka kayo. Another issue with this concert, nauuso kasi ngayon yung while during the concert, nagvi-video yung mga nanonood, bini-video nila yung sarili I think nila I saw that. with Oo. a flash. Tapos, ang nangyayari, yung mga tao sa likod nila, nasisilaw sila dun sa flash. Hindi nila nakikita yung nasa stage. Like parang, guys, you are there to watch the concert. We are not there to watch you watching the concert. Parang, so sana sa mga upcoming, kasi medyo madami tayong a-attendan na naganap for the upcoming months. Alam, magduduwali pa tayo. Sana hindi natin siya ma-experience kasi na talaga ang gay. Correct. Pero ano, may nag-advise sa akin, Beck, sabihin ko na lang to on air para marinig na rin ni Rogue kasi di tayo masyado nakapag-chikahan, ano. Ano tayo, feeling ko we need the car na hindi magda-drive si Rogue kasi mahahaggard talaga siya. Kasi may nagsabi sa akin na 2 hours sila bago nakalabas ng venue or 2 hours Ah, bago nakapasok talaga. So kung magda-gravam si Rogue for us, feeling ko di niya na kaya kasi napagod na kakapila, true. kakahintay. So ano, yun, let's plan out Rogue, catch up What soon. if mag-Airbnb? Parang hindi tayo Puwede, ngaragan. Sari. puwede. Tapos may ano, service na lang na hatid sundo from there, 'di ba? Para di True. talaga haggard. Ayan. Ayan. Ano pa ba ang ano, ang next na baklita?
Ayan na nga nabaklita na namin before na yung approval of same-sex marriage sa Thailand. Pero just late September, parang the last week of September, siya na-legalize formally with the king. And this will take effect after 120 days, which will be on January 2025. So starting January 2025, pwede nang mag same-sex marriage sa Thailand. And Winner. this will, parang magkakaroon ka ng full legal, financial, and medical rights for marriage partners of any gender. And Thailand is the Wow. very first Southeast Asian country to have same-sex marriage. And um, um, ngayon, meron palang at least 30 countries globally na may same-sex marriage. So malayo pa ang Malayo pa ating talaga kasi ilalaban sa pagdating sa dinami-dami ng same-sex ano, marriage. sa dinami-dami ng countries, 30 lang ang Mm-mm. merong ganyang Correct. law na ipasa. So, malayo pa po ang laban. True. Ayan. So, kung may balak kayo magpakasal, go na sa Thailand. Ganyan. Another option, besides Taiwan. Oo. Kasi yun yung mga pinakamalapit sa atin no? Oo, at hindi na kailangan pumunta ng US kasi usually lagi yan sa US na lang pupunta para Oo, magpakasal, true. ganyan. Kasi dun lang legal. Pero at least now you have options sa Southeast Asia. O, pak, pili na lang kayo. True. Etong next baklita natin, I can't believe na in the past few months, hindi ko siya ever na open up dito sa podcast, which is about Drag Race Philippines. And um, on the day of the airing of this episode is the same day ng finale ng Drag Race Season 3 and Drag Race Philippines Season 3. And ang top 4 natin is si Angel, Kiana, Maxi, and Tita Baby. And si Maxi na ano na natin siya before, na feature na natin siya in one of our baklitas nung lumaban siya sa Queen of the Universe noong 2023. And unfortunately, hindi siya nanalo doon dahil hindi rin siya na-eliminate. Parang he was forced to leave because nagkasakit siya in the middle of the production. So, pero ngayon, nasa top 4 siya ng Drag Race Philippines. And andun din yung kapatid niya, which is si Angel. Pareha silang nasa top 4. And my fearless forecast, I think Maxi is gonna win the crown. If not Maxi, I think it's gonna be Kiana. Although, Maxi kasi is the first ever queen in the Philippines to have 3 wins in the season. So parang, before, yung in the past seasons, laging 2 wins max lang per queen So, ngayon lang nagkaroon ng 3. And I think, um, she's gonna be a good representation din naman for Philippine drag kung siya yung mananalo. So, let's see if tama. Kasi last season, tama yung aking call na it's gonna be captivating Kat Kat to win the crown. Kahit na hindi talaga siya yung bet ko. Pero I feel like she was gonna win. And ngayon, feeling ko si Maxi ang mananalo. Yeah. So, Laban says, she's from Obar din. And the former 2 winners ng Drag Race Philippines ay galing din ng Obar. So, may chance. And magaling naman din talaga Yeah. si girl. Yeah, so push at sa mga fanatics ng ng Drag Race, tune in na kayo. Mamaya kasi nga finale na. Ay Pero, mamaya pala ano na pala 'to, na-air na natin tapos na yung finale. Pero ayun, sana kung hindi, sino man ang same bet nyo, day. i-cheer nyo. Same day? Same day, Okay. oo. Ayan, so tweet. Kung Correct. ano na, kasi nandiyan ang balita mabilis ang balita diyan No. sa X, Also, Twitter. dagdag ko lang pala nung the past weekend, hindi ko nalagay sa outline, the past weekend, nabaklita na din natin yung reunion concert ng 21 and finally I think Friday, Saturday, and Sunday, nagkaroon na sila ng 3-day concert in Seoul and talaga naman sobrang vibes. And kasi yung fanays ng 21 is our generation, hindi pa Gen Z yun masyado. More on millennials pa yung fanay. And yung crowd, wala masyadong nagfo-phone. As in, nag-enjoy sila, nagpa-party sila while watching. Which is sana, Gen Zs, please take note na, alam mo yun, live in the moment. Huwag masyadong, it's Kaya kasi okay. kailangan nila ng pang-content, kailangan nila ng pang Gets to take of my day. videos for a few seconds of the song, pero no need naman to. Kasi, eventually, lalabas din naman yung mga footage ng mga concert na yan. So, abang na lang. Parang, kung gusto mo magpatunay na nandun ka, maybe 15 to 30 seconds video, okay rin Pero, to record an entire song, parang what's the point in that? So,
I don't know. O kaya wag ka na lang Kailangan mag-flash. to Para gain views. hindi, wag ka na lang gumamit ng flash para, kasi meron din ako mga nakikita nagko-comment doon na, ang dami yun namang arte, let them enjoy. Let them enjoy, paano naman yung mga iba hindi nag-enjoy dahil sa ginagawa nila? Alam mo yun, sana lahat Oo. nag-enjoy. Oo. Huwag Ayan. tayong selfish, no, mga Bex. Charek, sa mga True. watcher na mahilig mag-turn on ng flashlight, nakakaloka kayo. Correct. So, yun lang naman ating mga baklita for this episode. And sa ating pagbabalik, And ayan, yes, medyo mainit ang ating topic. Mainit! oo. Yan, abang-abang po tayo. More to come. Abang-abang 5 seconds. True. Kasi ito mo na kayo tubig. Oo, taro. Para ako napapaos na ako. Sige. See you later. Wow, baka later. Hey, and we're back, mga And Bex. we're back. Yes. Ayan na. So nga, chika na natin kanina na ang ating magiging topic for today ay about the upcoming elections. It's a national election pero walang presidential. Starts in the Senate position. And it's gonna happen on May 12, 2025. And yun na nga, ang filing of candidacy started October 1 and it's gonna end on October 8. So parang 1 week siya na magpa-file. Ayan. So sa darating na eleksyon, mag-aalala tayo ng 12 new senators and 63 party list representatives. And I think nasa around 250 plus na um, House Representatives. Ito yung mga kongresista. And then, ayun na, local officials from governor to mayor to SK, I think. Ayan. So, Diba? Nagkanda-kanda buhol na po yung buhok ko sa mga nangyayari ng correct. election. Para ano na po, buhol-buhol na rin po talaga ang path ng election sa Pilipinas. And syempre, yung yung mga hindi pa po nakaka-register, kung gusto nyo po mag-participate sa botohan next year, check out nyo na lang po yung COMELEC website kung paano po kayo makakapag-register ulit. Kasi yung iba, nakatulad Pero, ko, hindi na po ako active voter. Dahil nga hindi ako nakaboto nung nakaraan. Kaya nga hindi ako nakaboto hindi ako nag-qualify to vote nung last year, nung last 2022. election. Nung last election for presidency, hindi po ako na-qualify kasi all this time akala ko active pa ako, yung pala hindi na kasi di nga daw ako bumoto nung national election. Kasi ako sa totoo lang mga Bex, no, maumpisahan ko na tong topic na to. Ako talaga parang hirap na hirap akong bumoto 'pag mga Senado, mga ganyan. Ang siguro the last time na bumoto ako nung buhay pa po si Miriam, kasi siya po talaga yung binoto ko, eh. 2016. Mhm. Oo, yung time ni Duterte. Yeah. So, yun talaga, yun lang po talaga yung natatandaan ko na bumoto ko and the rest True. is history. History. Kasi parang kaloka kasi talaga. Actually, naguguluhan din ako kung sino iboboto ko that time, eh. Wala akong masyadong strong na stance kung sino yung gusto ko. Kasi parang hindi ko pa nga ma-figure out kung kakayanin ba ni ate. Kasi nga, bago pa lang siya sa ganong role. I mean, VP na siya, pero I mean, iba kasi pag presidente, alam mo yun. Mhm. So, Ayan, tsaka so ano, napakabait ni mother, eh. So, parang ang hirap niyang mabahiran. Parang ganun yung nasa isip ko. 'Di ba? So, yun yung mga so, ganong thoughts. so bago tayo mag-proceed, no, reminder lang, reactivate your voting status para lalo na may mga LGUs na involved kasi ito actually mas importante siya kasi ito yung mga ito yung mga positions na merong direct impact kumbaga sa daily living mo, 'di ba? Yung mayor, yung governor yan, sila yan. So importante na, and lalo na yung mga representatives kasi sila yung magre-represent ng area nyo to the national scene. Ganyan. So bago pag-usapan natin yung mga thoughts namin on ito yung mga different um issues and controversies ng mga nagko-file ng candidacy. Pero bago yan, and also pag-usapan na natin yung mga ano ba yung hinahanap namin personally ni Bex na sa mga tatakbo. Pero bago yan, i-review muna natin ano ba ang current qualifications para makatakbo um
na nakasaad sa ating constitution. Wow, mag-aano tayo ngayon? Araling panlipunan na Oo. atake. School reporting. Ayan. So, syempre, unang-una na dyan for a senator role, Yes. ang kailangan daw po ay natural-born citizen of the Philippines and at least 35 years old. Oh my God, so qualified na ako agad. Charing. Able to read and write. Pasok ako agad, Bex. A registered a registered voter. Dito tayo nag-fill pero kaya mong bayaran ng COMELEC. Charing. And a Philippine Okay. and a Philippine resident for at least 2 years before election day. Elected senators will serve for 6 years starting June 30 noontime. O, di ba? May oras pa kung anong oras ka mag-serve. Oo. They cannot serve more than 2 consecutive terms. O. Mm. So, kung iintindihin po natin, very basic. Wala siyang restriction. Basta ang mahalaga, Pilipino ka, 2 years kang nakatira dito sa Pilipinas, naninirahan, registered voter ka, and then syempre kailangan hanggang 2 terms ka lang sa Aha. sa pagiging senator. Pero, Kasi 'pag lumagpas ka hindi ka na qualified. Pero meron ba na so, lumagpas ng 2 terms? Parang meron. mag-aano sila, hindi. Ang ginagawa nila, magli-live sila ng isang term na hindi sila rarun, tapos tatakbo ulit sila. That's what they do. At Okay, saka okay. meron So, tayong in total meron tayong 24 senators, pero naka-batch sila into yung um paano ba i-explain? Magkaiba kasing set yung 12 tapos 12, 'di ba? Yung may bago tapos yung merong luma. Pero at the end, sama-sama naman sila dun sa Senado kung ano mangyayari. Ganyan. And then, next is yung para sa House Representatives. Ito yung mga congressman. Natural-born citizen, at least 25 years old on election day, able to read and write, registered voter in the district where they shall be elected, and a resident thereof of at least for at least a day before the election day. Oh my God. Ito yung mga congressman. Pero kasi ang House of Representatives is nabubuo siya ng mga representatives from the districts and from representatives ng party list. So, itong mga party list na to, ang requirements naman sa kanila, natural-born citizen, registered voter, Philippine resident for at least a year before election day, able to read and write, bona fide member of the party they seek to represent, and for at least 90 days before election day, and at least 25 years old on election day. Para sa naman sa mga youth sector or nominee, ito yung mga party list for the youth, kasi may mga ganyang party list para sa kabataan. Kailangan at least 25 years old and not older than 30 come election day. sorry And Mm. kasi nga kailangan ang inaano mo, 'di ba? Oo nga. Pero in, na-feel ko talaga na hindi na ako part ng youth. Charing. sa constitution kasi youth is hanggang 30 talaga. Hanggang 30 lang Oo. talaga. And then those who reach 30 during their term shall be allowed to continue. Kahit naman mag-30 ka na during your term, carry lang. Basta at least kailangan 30 ka nung na-elect ka. Ganyan. And ang kanila namang run 30 years. 30 years. Diktatorya. 3 years. 3-year term starting June 30 noon Shoot, time. diktatura. They cannot Dictatorship na serve pala. for more than 3 consecutive terms. Ayan. Kapamilya na't lahat nasa term pa din. Pero pwede nang tumakbo yung mga anak-anak mo. No? Correct. Ayan. And syempre, pasok na pasok naman po ang local government unit official. Ito po yung mga LGU, no? Oo. Kung tawagin po natin. Ang requirement Mga naman bakla. po dyan, LGBT pala yun. ang requirement po dyan ay Filipino citizen, unang-una. Number 2, registered voter in the barangay, municipality, or province or district for sangguniang panlalawigan, sangguniang panglungsod at bayan. So, ito po ay dapat resident at least a year before election day kung saan man sila gusto nilang ma-elect, no? Yeah. And able to read and write, of course, ng Filipino or any other local language or dialect. So, in terms of age, para sa mga aspiring governor natin, vice governor, sangguniang panlalawigan member, mayor, vice mayor,
or sangguniang panglunsod, ang haba pag Tagalog, be. Pero, Napapagod ako. Must be at least 21 years old on election day. So, candidates for punong barangay and yung mga sangguniang barangay member must be at least 18 years old. So, wag pong ilalaban yung mga nak-14, no? Ilaban po natin yung mga nasa legal legal. age. Oo, true. Oo. While candidates for sangguniang kabataan, ayan, pasok to, must be at least 15 but not over Pero 21. hindi pa din So, hindi pasok pa ang rin, 14. oo. So, 15 po ang pinaka bagets. So, wag po Oo. nating ipapasok yung mga, yung wala sa edad, yung wala, hindi pasok sa age bracket ng Wow. qualification. Oo, Oo. true. Ano, having reviewed that, ano ang opinions mo on this? Parang, agree ka ba sa mga qualifications na Napaka-basic. to? Or what would you Napaka-basic. So, change? hindi naman po sa pagiging discriminating, pero napaka-basic in a sense na kahit yung nagtitinda sa palengke pwedeng tumakbo. Kahit po yung construction worker pwedeng tumakbo. Kasi marunong sila magsulat, marunong sila magbasa. Registered voter yan malamang, Filipino citizen yan, matagal nang naninirahan yan sa Pilipinas. So yun lang naman ang qualification na nakasaad sa ating batas. So, I must say, na ekis. Charing. I mean, we should be requiring more when it terms for running to office, because running for office is not just about managing people. It's not Yeah. just about organizing and solving problems. Mm-mm. It entails critical thinking, eh. Kung Yeah. paano mo iso-solve ang mga problema. Hindi siya problema ng iisang tao lang. Problema po siya ng sambayanan. So hindi Mhm. po puwede na kung sino-sino lang ang tatakbo para sa tawag dito, sa posisyon, 'di ba? So kaya kahit sino na nga lang puwede nang mag-file ng candidacy, eh. Wala ng tanong-tanong. Yeah. Ang ano naman dyan kasi ang pinaka-contention dyan is parang to have representation. For example, yung mga tindero, para magkaroon sila ng representation or boses, kumbaga, sa ating gobyerno. Pero kasi I think that could be solved through the party list system na eh. I think yung party list system, okay lang ako doon sa ganong setting. Pero when it comes to higher positions, sana mas higher din yung standards natin na nakaka-lurks lang na yung mga Pilipinong Oo. masyado ang taas ng mga hinahanap natin sa mga kandidata natin sa Miss Universe, sa mga artista. Pero when it comes to um government officials, parang napaka-bare minimum nung hinahanap nating parang ang baba nung standard. Kaya siguro gano'n din yung government natin na hindi gano'n ka-competitive. Let's face it, for the past how many decades, parang hindi naman talaga gano'n ka-competent ang Philippine government. Kasi let's face it, in Asia alone, we were once like considered to be one of the best Asian countries, and now naungusan na tayo ng mga kapitbahay nating bansa when it comes to just recently nag-invest ang Google sa Thailand ng how many billion dollars para doon mag-set up ng base and whatever. Um para alam mo yun, ang lapit lang natin sa Thailand eh. Kumbaga ano pa tayo eh. Nandun magka-level tayo dapat. Pero ayun yan, hindi natin nakuha yun. So alam mo yun, parang mayroon talagang something wrong with even when it comes to like tourism, let's say yung concert ni Taylor, indication pa din yun ng gobyerno sa Pilipinas eh. Kasi bakit niya pinili na mag-Singapore na lang instead of dito ganap. Alam mo yung mga ganyang bagay. Ano pa din eh, saklaw pa din ng gobyerno in essence. So sana yun sa mga higher positions, mas mataas din. Parang mas mahirap ang mag-apply ng security guard sa Pinas kaysa tumakbo sa politika. 'Di ba? Pero kasi I don't think they're gonna change this kasi sila yung alam mo yun, 'pag binago nila 'to, sila yung mga aapektuhan itong mga ano na 'to, mga politiko na 'to. Parang sila yung di makakatakbo, sila yung alam mo yun. Pero
Sana man lang even in educational background siguro doon mas taasan. And ang pinaka number one that I would change sa qualifications is pag meron kang criminal background or criminal, I think sa LGU lang applicable yun na kapag may criminal background ka is parang limited ka tumakbo, ganyan. I think sana even in higher positions, sana wag nang payagan yung, lalo na yung mga kaso na may kinalaman sa pagpapatawa ng ng gobyerno, like yung corruption, plunder, mga ganyan. Alam mo yun? Yun talaga yung pinaka one thing that I would change about this. Ang alam ko din, nalilimit lang tumakbo tong mga to pag meron silang, pag na-prove sila to commit electoral offenses, parang doon. Pero otherwise, parang wala masyadong restrictions when it comes to um, criminal background. Ganyan. So, sana malagay yun. Kahit yun man lang. True? True. And kaya nagkakaroon ng poor selection because of this qualification that we have on. Kung mababago siya, and then mas magkakaroon tayo ng options kung sino talaga yung karapat-dapat for that. Kaya po, ang hirap eh. Parang ginagawa tayong tanga ng sarili nating bansa. Hindi ko po maintindihan. Kahit yung, parang ano lang yan eh, yung quality ng mga pinapanood natin. Kasi ito yung na-approve, ito yung na-ano, nagiging tanga ka. Nagiging poor yung selection mo ng choices sa panonood. Kababawa na lang yung gusto mo. Kasi yan yung sikat eh. Yan yung Mhm. na-approve. Ganyan. Yeah. So parang gano'n na rin ngayon sa when it comes to politics, when it comes to government natin. Yung mga nasa posisyon, yan yung may mga pera Mhm. para mangampanya. Yeah. Yan yung meron man dyan iba, merong mabuting agenda, pero syempre meron ding iba na ang agenda ay mangurakot sa bayan. Mhm. Kasi isipin nyo po lahat ng mga construction na nangyayari ngayon, meron yung allotted na budget. Ang allotted na budget po ay hindi nauubos ha. Yung natitira Mhm. kanino kaya napupunta, isipin nyo po. True. Diba? At saka, Kahit syempre yung iba kakaayos lang ng dyan, kalsada, sira na ulit by next month. correct. Diba? Tapos kung mag-propose ng budget, sobra ang buffer. Dahil sa Diba? napupunta ang buffer. Diba? Hindi ko na Nakakalit. maintindihan ang mga confidentiality ng mga bagay-bagay. True. Palaban na ng palaban. Ayun, sobrang, I really wish, no, na ma-improve ang qualification, I, I already lost hope for it. Feeling Mhm. ko hanggang mamatay ako yan na yung qualification. Kayo Yeah. mga Bex, we want to hear your thoughts about the qualifications since na-share namin ito ni Mel, no? True. Isipin nyo, wala man lang restriction na pag criminal, bawal na tumakbo. Yeah. Pag meron kang history ng crime, dapat unang-una yun pa lang. Pag meron ka ng history na ganyan, that already questions your character. Kung kaya mo Oo, tsaka magpatakbo ng bansa. sana konting hiya lang din naman dun sa mga tumatakbo pa, pinupush pa na kung convicted ka na, 'di ba, na meron kang plunder. Alam mo 'yun, parang 36 felon counts. Charet. respeto na lang sa taong bayan, 'di ba, na saka essentially yung sweldo nila galing sa tax natin na binabayad natin, 'di ba? So parang sana bigay yung worth nung binibigay natin, parang ganyan. Ayan. So having said that, ngayon maingay sa social media ang Ito na! sunod-sunod na Mm. pagfa-file ng Certificate of Candidacy sa COMELEC ng mga mangilang-ilang celebrities and influencers and mga iba-iba pang klase ng Kabog. individual. So ano ang thoughts mo dito, Bex, sa mga artista? Unahin natin yon, yung mga artista at mga influencers na bigla na lang, ay, Oo. or tatakbo siya. Can I just say one good example bago ako mag-negative? Go.
Isa sa mga magagandang example na tumakbo na celebrity, I would say, and marami sigurong hindi mag-a-agree sa akin. Pero I believe na deserve naman ni Isko Moreno yung pagiging mayor niya ng Maynila. Kasi kahit na artista siya, he really gave time to study, hindi lang dito pati abroad, para lang ma-fulfill niya yung duty. So ibig sabihin, hindi siya tumakbo lang na after niya mag-artista, tatakbo ako. Walang ganon. Plinano niya bago siya tumakbo. Nag-aral siya kasi alam niyang may kulang sa kanya. Inaral niya ano ba ang pagpapatakbo ng batas kasi part yun ng kanyang role. Kaya, in fairness naman sa Maynila, nung naging mayor siya, wala naman akong masasabi. But, he really improved some parts of it. Hindi ko masasabing perfect kasi wala namang perfect, but it's way better than the Ejercito Estrada family. So, okay Kasi naman when siya sa akin kahit paano. I lost all respect for him during the last presidential elections kasi diba tumakbo Hindi ko siya alam. Ano ba nangyari? during the debates, parang, alam mo na, as a feminist, parang he attacked Oo. Lenny so much of on alam mo yun, parang dahil babae siya. Yun yung naging ano niya, argument Okay. niya about na parang girl, you're on the same playing field. Parang sana let's stop. And medyo sexist din kasi yung ibang comments niya about Lenny during I those think, days na kahit hindi ka Lenny fan or hindi ka Lenny supporter, parang you would like parang shh, parang cringy and offensive and yeah. So I lost all respect to him. oo. Sorry, sumakit yung braso ko, bigla tumunog, sis. Anyway, mamaya na. Kasi ito yung ano, may problema ako pero mamaya na yan. Chika ko later. Ayun, so, ako naman, I get naman na talaga nakaka-disappoint, lalo na kung babae ang inaatake. Parang ano lang yan eh, yung issue natin about patriarchal, di ba? Kasi ganyan Oo. sila eh. Pag babae yung namumuno, pakiramdam nila mahina, pakiramdam nila hindi kakayanin. Ganun. Mm. So gets naman yun. I think kaya lang siya naging gano'n, it's because of politics. In a sense na gusto niya kasing manalo eh. So kailangan niya mag-pin down ng someone talaga. At hindi naman niya kaya kalabanin yung iba. At syempre si Lenny ay babae at tingin niya mahina, yun ang naano niya, na point niya. Pero ano, ang sinasabi ko eh, for him as a mayor, okay Mm. na siya. Ako hindi ko din naman siya bet na tumakbo siya for presidency kasi for me masyado pang maaga. Parang kung ako sa kanya, kinontinue ko na lang ang trabaho ko sa Maynila kasi madami-dami pang kailangan trabahuhin eh. True. Nasimulan na niya, sana tinuloy-tuloy na niya. So Ayan, yun so lang yung akin. magpangalan tayo ng mga artista at mga influencer na tatakbo na nag-file ng COC. Kasi ano guys, hindi just because you filed for candidacy is you're automatically going to be a candidate. Parang i-review pa yan ng COMELEC if um pasok ka ba. And then at saka I think they are gonna release it a week or two after nung deadline kung sino talaga yung magiging official candidates, ganyan. So, ang mga matunog recently, ito si Ross Martan from TikTok. Siya ay TikToker na nag-boom nung pandemic era. Tatakbo siya as Manila Councilor. Si Ayon Perez na asawa ni Meme, natatakbo as at Tarlac Councilor. Marco Gumabaw, Councilor Representative. Si Diwata ng Diwata Pares. Ano naman siya, nominee siya ng party list Mamaya for ako vendors. magsasalita. Sige, Pero tapusin mo yan. eto si Vilma Santos tatakbo as Batangas Governor with Luis Manzano as her running mate for Si Vice Lucky. Governor. True. And then yung anak nila ni Ralph Recto na si Ryan Recto na tatakbo as representative. And then si Michael Pacquiao na anak ni Manny Pacquiao tatakbo for Jensen Councilor. And eto nasa list siya as parang shocking na mga nag-run is si Lenny Robredo because people are expecting her to run for Senate this coming elections. Pero she's gonna run for mayor sa Naga. So, ito yung alam ko na si Shamsi Supsup nag-file today. I think Jolo Revilla, Lani Mercado ng Cavite, tatakbo pa din yung mga yan. So, ano ang thoughts mo sa mga artista na tumatakbo, Beck?
Tsaka sina Lucy Torres, Richard Gomez, tatakbo yan Yeah. ulit for sure. Oo. Kasi yan na True. yung mga, na-enjoy na nila sa buhay. Anyway, naloka ako dun sa anak ni Pacquiao, sa totoo lang, among the list. And naloka ako kay Ross Martin. Okay, gaya nga po ng sinasabi ko, no, yung kay Isko Moreno, hindi naman ako sobrang fan, pero he's one of the good example na bago tumakbo, inaral muna kung ano ba yung dapat niyang gawin. At ano ba yung dapat niyang gawin para maging qualified siya. So, ginawa niya yung part na yun. Eto bang mga ito na influencer at ibang artista, may pinag-aralan ba 'to o may alam ba 'to sa pagpapatupad ng batas, sa pagpapalakad ng bansa, ng komunidad? Parang dun tayo magkakatalo-talo mga beks. So unahin na Wala daw, natin si ano, wala daw educational background pero may puso daw para magsilbi. hindi hindi po natin kailangan ng puso 'no, charek. Siyempre factor yung True! puso, factor yun, pero ang pinaka-factor dito is kakayanin mo ba yung demand? Makakaintindi ka ba ng mga batas na kailangan mong ipatupad, 'di ba? Hindi naman siya basta-basta ano lang, eh, dahil kakilala mo 'to mabait ka, go. Oh, true. Ewan At ko, saka hindi ako kasi kasi puwedeng gano'n, eh. personally, I see government and politics as a very technical thing. Parang hindi siya something na you should put emotions in it. Of course, sometimes it affects, pero for me, number one, it's a technical thing. So para to say na you have the heart or alam mo yun, mm, no, it's a no for me. Lalo na, oh my God, I cannot. Okay, going back, so, like ito for example, like yung pinag-uusapan na nga natin 'di ba yung puso ano? Aha. Hindi naman po natin sinasabi na hindi kailangan ng puso sa pagseserbisyo. Actually, kailangan talaga at dapat passion mo 'yan. Kaya lang, ah, anong ano, anong, paano ba, anong proof para mapatunayan na kaya mo Oo, 'tong mapalakad? true. Anong maiintindihan mo sa batas kung kailangan mo pa ng someone to counsel you on what is it Mm, about? true. At saka kailangan when you want to involve in politics, you have to know the history. Mm. Kailangan alam mo kung ano yung pinaghuhugutan, bakit nila gusto ng ganito ng batas ipatupad. Bakit ba natin 'to ginawa? Bakit kailangan natin 'to i-implement? Mhm. Mga gano'n. Meron ba silang leadership skills para mag-manage ng mga tao? Hindi naman katulong ang mga ano, eh, hindi naman katulong ang mga kasama nila, eh. Ang True. makakasama nila mga edukadong tao din, yung iba, hindi ko sinasabing lahat, pero alam mo yon, hindi siya yung parang katulong na may inutos ka, yun na yun. Mhm. True. Ako din, yun lang, when it comes to itong mga ano, artista na 'to, parang if you were bored, napapaisip nga ako parang, mahina na ba kitaan ngayon sa showbiz? At parang lalo na this specific elections na grabe ang dami talaga nung mga nag-file na wala alam mo yung out of the blue na hindi, Siyam si Supsup, magka-councilor, Marco Gumabaw, parang ano, wala nang kitaan sa showbiz. Parang walang self-awareness, 'yun. Eto din pala nakalimutan ko banggitin, ito yung mga, mga matutunog na pangalan na tatakbo sa Senado. Amy Marcos, Tito Soto, Panfilo Lacson, Tito Lapid, Willie Ong, Bongo, Bato de la Rosa, Philip Salvador, Camille Villar, Abby Binay, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Jimmy Bondoc, Ringo Honasan, Shavit Singson. And I think si Bam Aquino nag-file din today. And si Sandro Marcos nag-file as congressman for the first district sa North. So, laban, 'di ba? Ang masasabi ko lang sa mga influencers at mga artista, pati na rin dito sa iba, guys, mag-focus na kung wala po kayong qualification ng standard education to run for the office, just focus on what you can do. Kasi kahit wala po kayo sa posisyon, You can makakatulong pa rin help. naman kayo, eh. Like, puwede kayong mag-organize ng foundation to support kunyari yung education, to support yung merong mga, let's say, autism, ganyan, or may mga kapansanan, or hirap sa buhay, mga taong hindi kayang bumili ng grocery.
Marami pong paraan para makatulong. Hindi niyo kailangan tumakbo para sa office, lalong-lalo na kung hindi naman kayo qualified. Dahil si Diwata, kamusta ka? Hindi, at saka sana if may plano ka pala to run, have the muna, the initiative to review. O kaya, ewan ko, hindi ko ma-explain kung paano. Parang, Oo, like kunyari, ito si aralin, Vico Soto, Si Vico Soto, yung mayor ng Pasig. Ito, sobrang qualified tong batang to. Wala akong mm, masasabi kasi nag-aral talaga to. Tapos, alam mong hindi corrupt. Kasi honest siya, sinasabi niya sa mga live videos niya na, ito po yung budget, nawalan po kami ng aha, ganito, may pinasok po kami. Talagang very transparent siya. transparent. So, sana Yung, ganun din kayo. alam mo yung kay Diwata naman, nag-gets ko nung nabalik, ay, nung una, nag-file ng COC si Diwata, napataas sila ako. Tapos nung nalaman ko na is for a party list for vendors, gets. Okay, it makes sense. Kasi di ba, known vendor siya on TikTok. And dun naman Tama, talaga siya oo. sumikat. Pero nagulo na ako nung biglang nag-post ng video na maglilinis sila nung, ano ba yun? Yung sa Dolomite Beach siya tayo na sobrang kalat ng basura na Anong kinalaman yan dun sa pagiging vendor mo? Biglang naging kalikasan yung advocacy. Tapos kanina or kahapon may pa-fun run sila. Anong relationship niyan sa pagiging, alam mo yan, parang sobrang misdirected nung energy na, Kaya po importante ang branding mga Bex, hindi lang po sa business, hindi lang po on how you market yourself, but branding is oo, at saka everywhere. the knowledge, Importante po ito. the knowledge and information about dun sa papasukin mo industriya. Like yun, like, magre-represent ka ng vendors. You aim to represent vendors in the house. Pero ang advocacy mo, environment, parang ah, yung parang sana inalam Oo. muna natin Tsaka, na, anong eksena ni Ayon Bex, no? Sorry. Anong ayan, eksena? Bakit siya tumatakbo? Jowa lang naman. Sorry jowa siya ni Vice Ganda, 'di ba? Ni Mama oo, Vice. So, hindi ko maintindihan ano bang background nito para tumakbo. wala. Actually, upon Gusto ko yung research, wala. Nepo baby, considered as Nepo baby si Ayon. Kasi, ang alam ko kasing Talaga? Nepo baby, no, before this episode, akala ko Nepo babies, ito yung mga anak ng mga prolific people. Pero Oo. upon research, basta you are related or friends, meron kang affiliation with other prolific people, you are considered a Nepo baby or a product of nepotism. So, Ayon is known dahil asawa siya ni Meme. So, parang pasok siya dun sa category of Nepo babies. And ang daming Nepo babies dito sa listahan natin. Yan si Abby Binay, si Michael Pacquiao, Luis Si Sandro Manzano, Marcos, yan, number one. Andro. Ayan, so yan ang mga, Tsaka itong mga artista na 'to, ano na ba napatunayan ni Tito Soto? Ano na po bang nagawa ni Sir Lito Lapid? Si Panfilo Lacson, ilan na po ba ang napatay? Tapos si Philip gagi, Salvador, kamusta naman po sa with Coco Martin, sa Batang Batang Quiapo, mga Quiapo. gano'n, 'di ba? Ano pong gagawin natin sa Senado? Siyempre, Mhm. Jimmy Bondo, kakanta po ba tayo dito? I Magko-concert po don't ba mag-e-entertain know. po ba tayo sa Senate? Tsaka eto si Sir Gringo Honasan tanggap ko pa 'to. Kasi matagal na rin 'to sa Senado, pero hindi ko lang alam kung Ako may nagawa ba naman, siya. yun nga, ako naman yun yung point. Yes, matagal na siya sa Senado, pero sa tagal nang yun, what is he Ano known na, for? Pangalan yun lang, nga, 'di ba? Parang, oo. And then si ah, Chavit Singson, alam ko kasi mayaman na mayaman talaga ito. oo, true So, ang naman. contribution niya is mayaman na lang siya. Mayaman siya, Ano pa oo. oo, ang contribution niya 'pag wala ng pera or budget para dito, ako na 'yan, gano'n. Itabi Gano'n mo. ang atake. Akis Oo, na ite. financer pala ang atake, gano'n. Oo. Kasi ating Imee 'no, so sa tinagal-tagal mo, ano nang nagawa mo, girl? Naging Botox. TikToker Charing! na siya. Naging TikToker na siya. 'Yan ang ano niya, eh. I don't Tsaka si know.
Si Sir Willie Ong, Doc Willie Ong, may cancer po ito. So, Na hindi ang ko alam sinisi kung anong trip, ang bakit siya sinisisi tumakbo. ang sinisisi niya sa cancer niya ay ang bashers. Diyos ko. Alam mo Eto tamang mga Bex, kayo, bumoto kayo kung bet niyong bumoto ng delusional vote for Willie Ong. tawang-tawa ako kay Herlin Budol. Kaya si Herlin Budol, 'di ba si Hipon? Oo. Kasi parang funny siya ni Doc Willie. And kasi 'di ba si Doc Willie ang ano niya, kilala siya to post videos on yung health awareness nga, yung mga sakit-sakit ganyan. Parang nag-post siya ng heartfelt message na about Doc Willie na magpagaling, ganyan-ganyan, and shocking, ganyan. Tapos ang message niya sa dulo, ang advice ko po sa inyo is, panoorin nyo na lang po yung mga dati yung video para gumaling kayo. Ang gago ni girl. Ay, hindi ko kinaya Diyos si ko. Baliw. Ayan. So, sa mga Nepo babies naman, magpatunay. Yun lang yung ano ko. Nag-push naman ng video. Sa mga Nepo Ngayon babies. sorry, ngayon sa akin nag-sink in kasi parang, okay, titigil ako sa election para manood ng videos ko. Di ba parang okay, fine. Hindi, Ay, tsaka naku, ano girl. magagawa ng mga video sa cancer? Cancer. Ayun na nga hindi po ako natutuwa na may cancer si Oo, Doc toro. Willie Hindi Ong, yun. no? Kay Herlin kami Ang con natatawa. Kay Budol kami natatawa. Guys, ang concern ko dito is just focus on your health. Huwag mo nang i-involve ang sarili mo sa stress, 'di ba? Kung ito na lang ang nalalabi mong time sa earth, halimbawa lang naman kung natataningan na ba or whatever, kasi ang cancer po ay 50-50. Lahat po ng treatment sa cancer, hindi natin sure kung gagaling ka or what not. Hindi po tayo sure Aha. dyan. So, kung ako kay Doc Willie Ong, sana nag-focus na lang siya sa health. 'Di ba? Totoo. Para hindi na niya iniintindi yung bayan. Tsaka hello, anong gagawin ni Bato de la Rosa? Mambabato ng drug addict? Iiyak. Mahilig umiyak sa mga session. Like, sasabihin mo, emotional yung mga babae. Like, ikaw yung iyak ng iyak siya. Sabihin mo, hindi 'Di kaya ba? nila Risa. Sila Ma'am Anong Risa ang gagawin natin kay effect. kay Camille Villar? Nakuha niyo na lahat ng lupa sa Ayan, ang Cavite. Ang dami niyo nang napatayo na bahay. Ano pang gusto mong kunin sa gobyerno, sis? ultimate Nepo baby. At political dynasty. Ako talaga I'm very, very much against political dynasties kasi parang ang ending niya na pag pinagkakakitaan nyo na lang yung taong bayan eh. Parang give others people the chance to serve. Alam mo yun, parang it's giving gahaman. Saka yung mga may criminal record, please, konting self-awareness, konting respeto sa taong bayan na parang, Sir Bongo, anong gagawin natin sa Senado? I I'm don't know. curious. Gusto ko yung more call out tayo sa kanila. Anyway, pulang ilaw na tayo dito tapos Peggy Hindi naman bombs. sila nakikinig nito at hindi naman 'to magte-trending. Oo. Charis! Yung mga Bex natin, kung supporters kayo nila, go ahead. We're not trying to change your views on these things. Parang, these are just our Oo, personal opinions on the matter. Ganyan. correct. Oo. Ito po ay sarili naming views, kaya wag po sasamaan loob. Oo, Ayan, kayo, true. desisyon nyo naman yan eh. And syempre, marami po tayong pagchichikahan, no, sa pagbabalik ng Baxters! Dexters. And we're back! Hello mga Bex, we're Bex. Di ba nga? Ayan. Bakla pa rin talaga. Having said all of those things, do you still trust the Filipino voters? Hindi. Kasi iba na yung mindset nila eh. Ang mindset nila, basta makapagbigay ng pera, masolve yung problema nila, qualified to run for the office. Mabigyan lang sila ng ng konting relief goods, sorry. Ano na Aha. yan? Qualified na yan for them to run for office. Kasi Yan na ay, kasi let's be honest, for them, sa atin kasi relief goods lang yun, pero sa kanila, yun yung magtatawid ng nila, 'di ba? Ng oo, pangangailangan tama nila. naman So, yun. Pero kasi, we should be thinking as a holistic eh.
Yeah, solution. Hindi lang basta para sa isang pamilya yung mabigyan ng solusyon. And isang beses lang kayo tutulungan yan. Pag after manalo niyan sa campaign, makikita nyo ba ulit yan? true. Those things you have to consider eh. It cannot be someone who's just helping you one time. It should be consistent. Actually, I'm having a little bit of hope because lalo na ngayong ano pa lang, filing pa lang ng candidacy. Ang dami na agad call out ng mga tao to etong mga artista na bilang tumatakbo out of nowhere, mga ganyan. But the thing is, paano yung mga tao na walang access to social media na like parang aware ba sila na ganito yung sentiment ng ibang Pilipino na like hindi dapat sila pagkatiwalaan or hindi natin sila dapat iboto. And actually, di ba meron din tayong tinatawag na I know it's not a good word, it's a derogatory term, pero kasi hindi natin pwedeng ipagkaila na meron talagang a part of the Philippine population na we consider bobotante, which is bobong botante. And with our current lineup of senators na we have now, parang very evident naman doon talaga na Filipinos are very like nandun tayo sa poor level of election literacy. Parang kailangan pa nating i-educate yung mga lalo na yung um below class B, class C, mga ganyan. Yung mas mababa pa doon kasi sila talaga yung medyo vulnerable to alam mo yun, yung mga hindi masyado malinis yung intention with running, mga ganyan. So I don't know what we can do about this, pero yun, sana Nothing. sana isama sa curriculum. I think that's the best thing that they can do is isama sa curriculum ng mga estudyante ang election literacy para I-request natin kay OVP. Charot. wala na siya sa DepEd, di ba? Oo, pero So, kailangan niya ng budget. So, dapat may reason. Charis. para naman para fair, alam mo yun, para kahit alam mo yung simulan natin sa mga bata para hanggang lumalaki sila. Mas alam mo yun, tawag ko dito, nag-plant ka ng seed sa young minds, yun, lalaki at lalaki yan eh. So, sana we start young na turuan sila na paano ba tamang bumoto, ano ba ang dapat hanapin na kahit wala man doon sa konstitusyon yung requirements that we aim for, meron silang idea na dapat, ito yung standard that we hold for our government officials. Ganyan. Sabing ganon, Romel Paul po sa balota. Charing. Biglang ako yung tumakbo, no? Do you have Oo any nga. any inkling of running for office someday or ikaw, meron ka? Never. Never. Because I've always been a low-key kahit nung college pa. Marami akong achievements pero I never fell for anything. Because hindi sa pagiging conceited mga Bex, I really have done so much in my life. But hindi ko siya, never akong nag-brag anything kahit online. Wala. Parang bihira lang ako magsalita about sa mga nangyayari sa buhay ko online. Kung meron man akong sinasabihan niya, number one si Mel kasi siya, best friend ko siya. And then, my other closest friends. Yun yun. Yeah, Pero true. very low-key ako when it comes to that. I always aim for um, leaving a legacy dun sa mga Industry. subordinates ko sa industriya. Ang iniiwan ko lagi is my ethics at work. Aha. Yun na lang. Kung how I work, how I deliver the work, yan, ganun ako. Pero At kung saka sasabihin mong, sige go. Tapusin mo muna yung saya. go. No, I was just about to say na kung sa, tawag nito, kung sa politics, wala talaga akong plano. I'd rather help na lang rather than being part of a mess. At saka di ba, for the both of us, we both experience holding positions nung college and may politika na rin na involved somehow. Very, very small scale politics. I mean, university-wide politics. Medyo traumatic na siya para for me to consider doing it on a higher level. Parang sobrang negative nung experience.
Yeah, I think nung kabataan ko, I had an interest for sanggunian, but I just don't know how to be part of it. Tapos and then I came to realize, parang kung nangyari na nga sa akin sa university, most likely mangyayari ulit yan sa akin sa labas, mas worse pa siguro. So Oo. I said to myself, I think it's really not a right fit for me. Ayun, so pwede natin pagtsikahan yung ano issue namin ni Mel sa politics sa ano, pero sa next episode na lang kasi baka Mm. maubos ang oras ninyo mga Bex. Pero ayun, overall, I still hope na magkaroon tayo ng change when it comes to uh, people or mga candidates na ilalagay natin sa posisyon. Mhm. I'm still hoping sa inyo mga botante na mas magiging matalino na tayo this time. True. True. Hopefully, lalo na meron na tayong social media, everything is accessible on phone. Di mo kailangan ng TV para maging updated ka. So, yun na lang siguro ang pakiusap ko at saka ang message ko dun sa mga tatak ko. Manalo man kayo kahit hindi ko kayo gusto, gawin niyo na lang yung trabaho ninyo. Patunayan niyo na karapat-dapat kayo sa posisyon na yan. True. Yun talaga, number one, magpatunay. And even before taking a position, parang kahit na, ano mo yun, tatakbo ka pa lang, parang magpatunay ka na agad na you deserve the spot. And Oo. I'm hoping for a clean and a safe upcoming elections. Kasi alam mo na pag election, di ba? Experience ko yun kasi yung meron akong tito na tumakbo for councilor ba or whatever sa Bicol, and we were there for the campaign, and na-experience namin yung the brownout before, the night before, yung mga ganyan. So, very scary siya and dangerous. So, sana, at saka ang daming patayan, di ba, pag mga binabaril, mga ina-ambush, pag campaign, pag election season. So, sana, um, mabawas yung mga ganun this year, and sana din, alam mo yun, mas madaming organizations and people na not running, pero they are like concerned with this to spread more information about lalo na yung mga nandun sa communities, smaller communities, to educate the people about on how to select or elect properly sino yung mga karapat-dapat na ilagay sa pwesto. Yun na. That's my piece on that. Yan. And more sa pagbabalik ng Dexters. Exters. Yan. And we're Diba? back. Ang tagal naming nawala. Sorry. So, ayun, dito na naman tayo sa segment ko sa suggestion, recommend ng mga music, movies, and everything. And for this episode tayo ay i-hear mo tayo. So, Bex, ano ba ang dapat nilang pakinggan this week? I will go national this time na may kaakibat na pelikula. So, pakinggan niyo po ang Mateo 5 ni Dong Abay. Ang Ay. ibig ito po ay isa sa mga naging OST sa isang scene ng On the Job movie ni Eric Mati. So, sa mga hindi po nakakanood ng On the Job, panoorin niyo na siya because it's somehow related to what is happening in the current state of the Philippines. Medyo related pa din naman siya until now. So, and it could happen to anyone. So, the song is about mahirap maging mahirap. Kasi if you're poor, all of the opportunities hindi mo kaya. Wala kang opportunities pag mahirap ka sa totoo lang. And pag mahirap ka, hindi lang doble, tripleng effort po ang gagawin nyo para mawala kayo sa kahirapan na yon, dun sa stigma na yon. Yeah. And it's really hard. It's really hard journey. So, kung papakinggan nyo siya, siguro magkakaroon kayo ng reflection, and I hope it will help you to have a clear view kung sinong dapat nyo iboto. Kasi whoever you votes really affects the country, really affects the progression of this country and your life. Kung hindi po nagpo-progress ang bansa, hindi ka din magpo-progress. Mahihirapan ka, mawawalan ka ng opportunity. Sure. Ako naman, aking hear mo taste ay lupang hinirang. Charing.
Makaano lang, makagaya Laban. lang. Makagaya lang ng effect. Bayan ko, ganyan. And then, charing, ang aking Hear Mo Taste ay If My Friends Could See Me Now by Lady Gaga. This is, naglabas siya ng album na entitled Harlequin, which is parang companion piece siya ng movie nila ni Joaquin Phoenix na Joker, Poliadu. And this is my favorite song from that parang hindi pa actually hindi pa 'to yung pinaka main kasi magre-release siya ng album talaga. I think this was just a project for her to release the songs. I haven't seen the movie yet. I've read mixed reviews about it being um for it being a musical na hindi in-expect ng karamihan na it's gonna be a musical movie, yung Joker. But I haven't seen it yet, so I don't know what opinion to give. Pero yun lang, try nyo pakinggan yung If My Friends Could See Me Now by Lady Gaga. Yeah. Yeah, so ako naman, for that matter, magchikahan tayo mga Bex online kung ano masasabi nyo sa movie na yun pag napanood nyo na. Pero, Magpo-post kami about it and then leave a comment kung ano masasabi nyo sa movie na yun. Ako kasi I was really looking forward to it because the first sequel of that was really, really good. It's true. beyond Mhm. of what I'm expecting for. Yeah. And then, for this time kasi alam ko na may hinge talaga siya na musical pero hindi ko alam siguro baka the entirety of it is musical so baka kaya hindi nagustuhan ng mga tao. But I'm still curious on how it was Yeah, yeah, executed yeah. kasi nga yung first one was really good. So, Pero, I'm really curious kung paano nila ginawa yung pangalawa. So, hopefully maganda at sa saka ano paningin ko. kasi girl, we both like musicals naman talaga, to be honest. Oo. Parang, we Oo. parehas nating bet yung mga ganyan. So, hindi ko lang Correct. alam kung if it was executed well or medyo awkward yung atake kaya pangit yung reviews. I don't know yet. So, let's see. We're still gonna We will watch it. find out. True. Oo. Ayan. At syempre, kung saan pa tayo mapunta, mga Bex, napakasarap ng ating chikahan for this episode. Hindi matatapos ang episode na ito nang wala kayong nalulearn. Dahil deserve nyo maging bakla, ito ang word Word of the of the Bex. Bex. For this episode, dahil nga mag-election na naman at uso ang campaign period, ang ating word of the Bex ay kimchu or pakimchu. Yeah, pakimkim po ang ibig sabihin. Oo, Tama ba, Mel? ayan. True, pakimkim. Dahil nga, uso ang mga lagay-lagay, uso ang mga, kunwari mga flyers lang, vote Pero for, may lamang pero pera. corrected by. Can So, I just ayan. say, mabilisan lang related sa Go, election. go. Speaking of pakimkim, parang may nagpakimkim kay Pudra. Kasi he mentioned to me na may sinulatan siya na isang kongresista sa amin. Kasi nga parang nahawa siya sa ibang mga senior citizen. Alam mo naman ang mga magulang natin, pag may chikang kapitbahay, go din naman sila. So parang sulat lang ng letter doon, tapos binigay niya yung receipts niya for the medicine. Girl, binigyan ng binila ng gamot. Sorry ka. Feeling ko part to ng pakimkim for the election o kabog, 'di ba? Girl, May ganong si pa mo, eksena. Alam mo, ngayon lang ito nangyari. Sa tinagal-tagal namin, taon-taon, ang tagal na naming bumibili ng gamot. Ngayon lang may tumulong. ako nga yung Mudrakels ko, di ba nag-birthday siya nung nakaraan? May pakik si Mayora. Oh. After how Na, long? na may pakimshu. Kaya lang, look how Ay, much. opak. In-expose yung mudang. Ayan. 'Di ba? In-expose niya yung pudra, 'di ba? Oo, Okay, oo. go laban. Pero kasi sa pera naman natin ang galing yung mga ginigibsong nila. Let's be honest. Pero ako personally, Correct. sa ilang years ko nang bumoboto since, anong year ba natin first bumoto? 2010 Ako election? 2012, siguro 2010 yung nag-register tayo. Oo. Yung So more paka-18 ko than, yan sino nag-register ako. pinakauna mong binoto? Ako din eh. Ako din eh. College pa tayo I nito. cannot I cannot recall. Ako, I remember I voted for Gibo Teodoro nung time na yon. Kalaban niya si Yes, Pinoy. sorry, Gibo din ako. I remember. Now Ah. I remember. Okay, yes. I voted for Then, Gibo. Sumama sa mm, mapaloob ko na hindi siya nanalo. ako din. Then,
Then 2016 yung next, I voted for Miriam, Senator Ako Miriam. din, Miriam ako, Senator Miriam Then talaga. nung the last elections, obviously, yun naman sa background, sinong binoto. Ayan siya. So yun ang aking mga political parties. Don't cancel me if you don't support the same person because I'm not gonna cancel you for supporting other people. Yes, ako kasi may iba, kumbaga parang 'pag hindi ako satisfied, I cannot really have a stand for someone. Actually, So ako naman, hindi pa natapos yung chikahan eh, no? Pero sige lang, go lang. May time pa naman tayo. Actually, kasi ako, hindi talaga ako um, sobrang supporter ni Lenny before. Pero nung first time yung tumakbo as VP, sobrang na-impress ako sa kanya nung debate. Kasi parang, hindi ko in-expect yung tapang from her. May kagat yung mga sagot ni sis, yung mga paturo-turong ganyan. So, nung nag-president siya, parang, siya lang din talaga yung nakitaan ko na, okay. I'm gonna vote for her again. Pero this time for president. And siguro if I'm not gonna, kung hindi siya yung binoto ko, hindi front runner yung iboboto ko ever. Parang, sino ba mga kalaban? Teka, madami kasi sila eh. kalaban niya si Isko for Si Isko presidential, at and saka si then BBM. meron pang Wala doon. isa, si Lacson, tumakbo siya eh. Yeah, parang si Yodi ba pangalan nun? Si Kat Yodi. Parang siya siguro iboboto ko. If hindi si Lenny. Pero kasi Lenny talaga. Ayan. Ok, Oh, ayan yun. mga Beck. So ayan, maraming salamat ulit sa inyong pag-tune in. Sadly, mag-wrap True. up na po ang episode na 'to. And syempre masaya tayong lahat kasi malapit na ngang mag-weekend. Correct. Konting push na lang at makakahinga na naman. Ayan. So, if you haven't yet, please follow us on our social media house. It's at Baxter's Podcast. That's BEKXCRZ on Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube. And you can also follow us on our personal accounts at RomelPo620, at Jonah with 4 A's, and Jonah Marie, Jonah Manlangit on Facebook. Yung walang Marie. Yes. Oo, ayan. I-follow nyo ako dun kasi very public yung account na yon. And nagpo-post ako Naka-active doon ng talaga mga siya. tip. Oo, nagpo-post ako ng mga tips and advice about business, about marketing. So if you want to follow me, go na kayo doon. At syempre, i-follow nyo na rin po ang Isla de Oro Hotel kung gusto nyo ng peace of mind out of the city, go na kayo sa isla. Sa Occidental Mindoro po ito. And syempre, kung gusto nyo po mag-explore ng Pilates and yung physiotherapy session, i-like and follow nyo na po ang on PH. Nasa F1 Hotel lang po sila sa BGC. So yung mga maharlika naming listeners, laban nyo na yung pag-check out ng Pilates. Stretch yung mga buto nyo para di kayo natutulad sa akin na may frozen shoulder. Ayan, at saka since it's October, it's gonna be Halloween season, for sure pasabog na naman ang aking mga pagganap on my TikTok. So follow me at RomelPo620 and at between.jobs on TikTok. I'm trying to bilang naka-work break ako, I'm trying to like step up Yes. my content creation game. So, kung tayo magpapa-under ngayon, lalo na Halloween, yung mga Love pa-costume it. na effect. And abangan nyo rin, magkakaroon kami ng Halloween episode ni Bex here on Bexters, Yes. kung saan magpapa-under kami ng very, very light. And yes, dahil po Mental Awareness Month this October, din na tayo natapos. Abangan niyo po Oo. ang episode namin ni Mel doon. And Oo, syempre, true. abangan niyo rin po ang Dear Bex next week. Wag niyo pong Correct. kakalimutan. So kung sa mga may gusto pang sumulat, ihabol niyo na po. Next week pa naman yun. True, true, true. And if you haven't also yet, rate our podcast 5 stars on Spotify and on Apple Podcasts. Ganyan. And if hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube namin, subscribe na kayo sa YouTube, and on Facebook, follow us there. Doon kami, actually, Facebook kami pinaka-active talaga. Yung like everyday, we try to post as much as we can. And yun, thank you so much guys for listening. Have a wonderful days ahead bago mag-weekend. Gusto ko yung tagal ng gap. Oo, Ayan. sure. Nag-load siya. Oo, nag-buffer. And maraming salamat mga Bexters. Patuloy lang po ang inyong support at patuloy lang din kaming mag-e-ere weekly. Correct. Parang 2 years na kami nakaka-proud. So, ilaban lang Yes. natin. So,
Yes. Konting push na lang. Ayun lang. Thank you, Thank you, everybody. guys. Always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.